Bakit dumadami ang OFW sa Czech Republic? Simple lang, dahil maraming trabaho. Narito ang 10 trabaho para sa mga OFWs dito sa Czech Republic at siguradong hindi mo inaasahan ng panghuli. Hi kabayan, this is Nico, isang Prague-based OFW. Kung gusto mo pa ng mga direct to the point na real life stories about living in Czech Republic, welcome ka sa channel na to. Marami sa atin nangangarap na makapagtrabaho sa abroad. At ang isa sa mga bansang unti-unting nadidiscover ng mga Pilipino ay ang Czech Republic. Isang maliit pero maunlad na bansa sa gitna ng Europe. Sa video na to, pag-usapan natin ang 10 karaniwang trabaho ng mga OFW dito sa Czech Republic. Number 1, factory worker. Isa to sa pinaka-common na trabaho dito sa Czech Republic ng mga OFWs. At ang karaniwang posisyon na pwede mong mapagtrabahuhan dito ay ang assembly, packaging, meron ding machine operator, at meron ding quality checking. Sa sahod naman, nagre-range ito ng 25,000 to 40,000 crowns, depende sa overtime. At ang ilan sa mga industry na meron nito ay ang automotive at meron ding electronics. Ang advantage naman sa mga factory workers dito ay hindi mo kailangan maging fluent sa Czech. Kasi nakapwesto ka lang sa isang machine na solo ka lang sa isang trabaho. At isa rin sa advantage ay karaniwan sa mga factory worker dito ay maraming overtime. Number 2, warehouse worker. Ito, isa rin to sa pinakasikat na trabaho dito sa Czech Republic. Actually, ako isa akong warehouse staff. So, ang karaniwang mga position dito ng isang warehouse worker ay ang pag-i-scan ng mga items, loading and unloading pallets, and inventory checking. So, kagaya ko, dati isa lang akong picker. Ang ibig sabihin ng picker, yun yung mga nagpipick ng mga items at pagsasama-sama mo siya sa isang paleta. Pero after ng ilang months, nalipat din ako ng department. So napunta ako sa loading ramp coordinator. So kami na yung mga nag-check sa system ng mga ilo-load sa truck. So ang sahod ng isang warehouse staff dito sa Czech Republic ay umaabot ng 28,000 to 42,000 crowns. So makikita mo yung ganitong mga trabaho sa mga logistic companies at sa mga online shopping warehouse. Advantage ng ganitong trabaho ay marami ring overtime. At sa unang months mo ay talagang simple lang ang trabaho. Lalo na kapag picker ka. After mo ng training ng ilang weeks, mamamaster mo na kaagad yung trabaho. Number 3, hotel staff or housekeeping. Kung gusto mo naman magtrabaho sa tourism industry, pwede ka dito maging hotel staff. Ang ilan sa mga tasks dito ay ang bed preparation at room cleaning or assisting guests. At ang sahod naman ito ay nagre-range ng 25,000 to 35,000 crowns. Ang advantage ng trabaho na to, isa to sa mga in-demand na trabaho dito dahil ang Czech Republic ay isa sa pinakamaraming turista sa Europe. Kaya talagang nangangailangan ng mga hotels dito ng mga staff. At isa pa sa advantage ay sa ganitong klaseng trabaho pwede kang makakuha ng mga tips. Number 4, construction worker. Ito, isa rin to sa mga in-demand na trabaho dito sa Czech Republic kasi physical work siya. Ang ilan sa mga position dito ay ang masonry, merong carpenter, meron ding mga painting, at karaniwan ay ang helper. Ang sahod naman nito ay nagre-range ng 30,000 to 45,000 crowns. Kung mapapansin nyo, malaki yung sahod ng isang construction worker dito kasi karaniwan ng mga physical o mga may hirap na trabaho dito sa Czech Republic, yun yung mga mas tumatanggap ng mas malaking sahod. Number 5, caregiver or nanny. Ito, isa rin to sa mga pinakamaraming trabahong Pilipino sa Czech Republic kasi in demand ito. Ang ilan sa mga posisyon mo dito or mga gagawin mo ay ang pagsusupport sa mga elderly or pagbabantay sa mga bata at kung anumang healthcare support. Nagre-range ang sahod sa trabaho na to ng 30,000 to 40,000 crowns. At
Kung i-compare mo siya sa ibang bansa, kagaya ng Middle East, ay ibang-iba siya in terms ng comparison sa amo. Kasi kung mapapansin natin, pag sa Middle East, mas marami yung mga amo na may higpit or mga terror. Pagdating dito, based on experience sa mga kakilala ko, ay mabait naman ang mga amo dito at hindi nila inaalipusta yung mga OFW dito. At isa rin sa advantage ng mga nanny or caregiver dito is free accommodation na sila. At ang ilan din sa kanila ay meron ng free allowance kaya kapag sumasahod sila ay nakakatanggap na sila ng malinis. Number 6, cook or kitchen staff. Ang trabaho naman na to, isa rin sa mga in-demand dito sa Czech kasi naghahanap sila dito ng mga experience sa mga kitchen. Kaya kung may experience ka sa kahit sa dishwashing or sa kitchen preparations, siguradong pasok ka sa trabaho na to. Ang salary range naman ay umaabot ng 30,000 to 42,000 crowns. Ang advantage sa ganitong trabaho, siguro marami kang overtime dahil based sa mga kakilala ko, halos one day na lang sila sa isang week nagkakaroon ng off. So, okay na okay yung mga ganito sa mga talagang workaholic at talagang naghahanap ng overtime sa kanilang trabaho. At sa pagiging cook naman, basta may experience ka at nakitaan kanila ng potensyal na pagiging masipag, siguradong may marami kang opportunity para ma-promote sa trabaho na to. Number 7, welder. Kung meron ka namang technical skills kagaya ng pagiging welder, isa rin to sa pinaka-in-demand dito sa Czech Republic. Sa salary range, umaabot ito ng 40,000 to 60,000 crowns kasi rare ang trabaho na to para sa mga foreign workers. Ang ilan sa mga advantage sa trabaho na to ay guaranteed na malaki ang sahod mo. Pero sa isang banda, meron ding disadvantage. Kasi based naman sa mga kakilala kong welder dito, may mga time na sa isang buwan, malaki ang sahod nila dahil maraming trabaho, pero nagkakaroon ng mga months na wala silang trabaho. Kaya possible na matenga ka ng mga ilang months pero ang kagandahan nito, stable pa rin naman ng contract mo. Kaya hindi mo kailangang mag-worry pagdating sa pag-renew ng visa. Number 8, butcher. Sa trabaho naman na to, ang mga company talagang hinahanap yung may mga experience na workers kasi hindi sila basta-basta maglalagay ng posisyon sa butcher kung walang kahit mga ilang taong experience. Pagdating naman sa sahod, umaabot ito ng 35,000 to 45,000 crowns. Depende yan sa overtime at sa production. Ang karaniwang task naman ng trabaho na to, syempre, ay ang pagiging meat cutter or meat processor. So, base sa mga kakilala ko na mga nakakausap ko na butcher dito, pagka sa mga unang months mo ay talagang mahihirapan ka pagdating sa mga pagkakat ng mga karne kasi syempre, gagamit ka ng lakas sa kamay kaya medyo nakakangawit siya. At isa pa sa mga challenging kapag butcher ka dito, syempre nakalagay ka sa mga chilled na lugar or mga malalamig. Karaniwang temperature 2 to 4 degrees. So, but eventually, sigurado naman pagdating ng ilang months, masasanay ka rin sa environment na to at as long na marami kang experience or experience ka na sa pagiging butcher ay kakayanin mo ang trabahong ito. Number 9, office jobs or call center agents. So, masasabi ko naman sa trabaho na to, isa to sa pinaka-rare na trabaho para sa mga foreign workers. May mga call center agents dito na nag-shift na sila ng field kasi ang karamihan ng mga companies na tumatanggap ng office jobs ay nagsasara na sila or nagtatanggal na sila ng mga tao. Kung ano ang dahilan, syempre dahil sa AI. Kaya parang yung mga positions na dapat pwedeng lagyan ng mga OFWs ay nawawala na dahil kaya na ito gawin ng AI. So, isa yun sa mga disadvantage kaya nagiging rare na yung trabaho na to. Pero kung pagdating sa salary range, umaabot lang din siya ng 25,000 to 30,000 crowns. So, ito na ang pinakahuli at ang number 10, isa rin to sa mga talagang di ko inasahan na trabaho dito. Ito ay ang pagiging bus driver.
So, very rare ito, pero meron akong kakilala na na-hire siya as bus driver or at tinatawag sa company ito ay Flixbus. So, kung natataka kayo kung paano siya nagkaroon ng license, gagawa natin yan ng panibagong video kung ano yung mga proseso kung paano magkaroon ng lisensya ang isang OFW dito sa Czech Republic. So, hindi lang bus driver, pwede ka rin dito maging delivery driver or company driver. Kaya, sa ganitong trabaho, nagre-range ng 35,000 to 45,000 crowns. So, syempre, sa pagiging driver, dapat magkaroon ka ng European license. So, sa mga ganitong klase ng trabaho, usually, sagot na ng company yung pagpaproseso mo ng paggawa ng license kasi may bayad to kapag nag-schooling ka. Pero meron ding paraan para magkaroon ka ng lisensya kahit hindi ka mag-schooling. So, pag-usapan natin yan sa ibang video. And so, kung mapapansin nyo, lagi ko sinasabi, may mga kakilala ako. Kasi, actually, meron talaga kasi kaming community dito na mga Pilipino sa Czech Republic. Sa 4 years ko na experience dito ay meron na akong maraming kakilala na sa iba't ibang klase ng trabaho. Kaya, next time, gagawa natin ng video or magkakaroon tayo ng podcast para tanungin natin yung mga detailed information para sa trabaho ng bawat isa. So, yun lang muna sa video na ito. Sana may natutunan kayo or may nadagdag na information sa inyo. Kung gusto nyo pa ng mga direct to the point na real life stories about tatrabaho sa Czech Republic, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. So, maraming salamat sa panonood. Ingat palagi, kabayan.